Okay mga bossing, yan. So magandang araw po sa inyo lahat. So welcome back pa naman sa ating channel mga bossing. So for today's video natin mga bossing, ayan. So meron naman tayo dito na Yamaha M3. Okay. So ang issue at problema na ito mga bossing ay ayan. So i-charge na natin yung kanyang battery mga bossing. Dahil ayan, kung mapapansin natin 50% na lang yung karga ng kanyang battery. So kung bakit ay dahil sa nag-lowbat yung battery niya dahil sabi ng ating customer pagkasusi daw niya ng kanyang unit at kung kanyang ini-start, so ayaw na mamatay yung starter, so dire-diretsong ini-start yung kanyang unit. Okay, so buti na lang hindi nagka-problema yung battery, okay pa, ni-charge pa. So ang problema lang is uminit yung kanyang battery kasi nga automatic siya, nag-i-start siya ng kanya. Okay, so kapag ganyan na nangyari sa inyong mga unit mga bossing, so anong nangyari, kahit nakasusi ng ganyan, pagka-start niya, okay, so dire-diretso yung ikot ng starter, so umi-start ng kanya. Kahit patay yung susi, ay umi-start pa rin ng kanya. So kapag ganyan ang issue at problema ng inyong unit mga bossing, so unang-una yung gagawin, wag po kayong magpapawala ng Phillips screw. Okay mga bossing, yung Phillips screw ang una-una yung gagawin. So kailangan lang natin magawa dyan is dalawa lang. So una is para mas madali is matanggalin po ninyo yung pinaka-cover ng ating battery. Ayan. Tanggalin po ninyo yung battery, so dalawang screw lang po yan, sa po dito at sa dito. Then tanggalin po ninyo alinman sa isang wire ng ating battery. Ayan. Yung positive or negative lang yung battery. Okay, kahit isang piraso lang yan mga bossing, matanggal nyo sa connection ng battery, okay na yan. So ang sunod naman po ninyong gagawin kapag ganyan na nangyari, para magamit po ninyo yung unit, so tatanggalin po ninyo yung cover. Ayan, itong cover na ito mga bossing, tatanggalin po ninyo at para ma-access po natin itong tinatawag po natin na starter relay. Ayan, ito yan mga bossing, ito yan yung starter relay. So ang gagawin lang po ninyo mga bossing para magamit po ninyo ang inyong mga unit ay tatanggalin lang po natin ito. Ito lang po ang nagiging problema dyan kapag nag-i-start ng kanya. Pusa siyang umi-start, okay? Ayan, so ang gagawin lang po natin para magamit po pa rin po natin yung ating unit is tatanggalin natin yung ating starter relay. So kapag tinanggal natin, no, hindi na po siya mag-i-start, so nga lang hindi na rin po siya mag-i-start sa push button. So ang mangyayari, dito nyo na lang po ninyo i-start sa inyong kickstarter para magamit na nga inyong unit. Okay, then balik po ninyo ang inyong battery. Ayan, babalik po ninyo kung ano yung tinanggal nyo, kung ano man yung tinanggal nyo sa dalawa, kung positive or negative. Okay, so itong unit na to, dahil ang problema nga niya ay nag-i-start ng kanya, so ang gagawin natin ay papalitan natin siya ng bagong starter relay. Okay, so matik na yan mga bossing. So hindi na natin ito po pwedeng gamitin ulit kasi baka mamaya pagka ganyan ang nagiging problema ay umi-start na kanya. So ito, nagdulo ko na talaga to. Okay, so ang gagawin natin, papalitan natin ito start na kanyang starter relay para mapagana uli natin yung kanyang starter. Okay, ayan, so ito yung starter relay na ipapalit natin mga bossing. So second, ano lang po ito mga bossing, replacement lang po ito, Denso. Pero hindi po ito original na relay natin. So ito pa pwede po ninyo makabili sa online o di kaya ay sa mga kasa para mapalitan po ninyo. So madali lang po yung pagpapalit na ito mga bossing, napakadali, napakasimple. So tatanggalin lang po ninyo itong nasa ibabaw nito. Ayan, puhugutin lang po ninyo kasi ito naman mga bossing puting ito ay housing lang. Okay, so tanggalin natin mga boss. Ayan, so nakawang ko na siya. Ayan, ganyan lang po siya. Okay, then gagawin nyo kasi pre, kung ano po yung tayo ng ano natin, ng ating relay, ganun lang din po ninyo ibabalik. So kung mapapasit po ninyo, ganyan yung ating socket. So hindi po kayo magkakapalit o magkakabaliktad ng kabit. Ayan, so po pwede nyo po siya i-direct ng paganyan. Okay, then ang gagawin po muna natin is lagay muna natin sa housing. Ayan, so ano yung housing, at saka meron naman siyang guide mga bossing yung ating housing, kaya hindi po kayo magkakamali. Ano? Okay, so ayun lang mga bossing for today's video na halimbawa ay mangyari sa inyo ang ganyang issue at problema ng inyong mga unit. Yan po yung mga po pwede nyong gawin at alternative na ayusin para magamit po ninyo ang inyong unit. In case na mangyari po sa inyo ay abutan kayo sa daan o sa kung saan man na malayo sa
mga shop, ayan, so wala kayong magpapagawa. So, importante lang mga bossing, meron kayong gamit. Okay? So, wag na wag po kayong magpapabala nito. So, yung tools na meron dito, yung free, yung nakakabit dito sa ating upo, wag na wag po ninyong tatanggalin yan mga bossing. Yung nakakabit dito sa ating upo. Malaking bagay po yan, pagka ganyan. At nangyari po sa inyo ang ganyan problema. Okay? Ayun lang mga bossing, maraming salamat sa next video. God bless po sa ating lahat.